think the number one pinaka-blockbuster trade tulad na sinabi niyo is yung pag-trade kay, actually hindi siya trade, yung pag-bitaw ng Quezon City, Taguig Stallions kay Edgy Geronimo, yung team captain nila. Kasi they're the champion team last season, so medyo na-shock lahat doon sa nangyari. Na-trade siya, na-draft siya papunta sa Quezon City Dragons. So I think that's yung pinaka-major na trade na nangyari or draft. Sinong lamang sa trade na yan? Doon sa trade, mahirap sabihin kasi katulad niyan, yung mga players natin and yung format kasi natin bago, like last season, ang expected namin yung Quezon City Dragons maging champion. Pero dahil nga bago yung format, yung players natin nag-adjust, nahirapan. So, ang hirap hulaan ng season 2 natin. Thank you. Good evening, Marlon Bernardino, Phil Baxon, AC Villiers, and Yuri Nineboy. Tanong ko kay SBA founder Hadley Mariano, may plano ka bang i-collaborate ito sa local billiard association o grassroots programs para mas maraming madiscover yung talent? Yes, I hope unsuspend na yung BSCP natin para makapaghanap sila ng players. Kasi syempre, as kami yung professional league, tinutulungan kami ni GAP chairman, we can only do so much kasi syempre we have to focus on dun sa game namin, sa format namin, maintaining our players, maintaining the entertainment of the sport. We need help in discovering new talents. We need other tournaments, we need other associations to help us bring in players. Kay GAP Chairman Attorney Francisco Rivera, like Chairman, yung nasabi ko kanina, anong impact ng SBA sa pagtulong ng propagate ng billiard sa bansa? Definitely, it's contributing a lot. Having a league where the players would have an opportunity to compete against the best is a great help to the sport. Yun yung impact ng SBA. Chairman, anong mensahe niyo po sa coaches team ngayong season 2? Mga message niyo po sa mga players at sa coaches? Well, I'll say the field is out there, and then the interest of our countrymen in billiards is increasing. So there's a huge opportunity for everybody, for the teams and the players. Do their best, and they'll appropriately be rewarded. I think ang defending champion Taguig, kung di ako nagkakamali. Sir Edmond Jose, gaano ka-pressure sa inyo o challenging maging pilot or defending champion? Kasi lahat nakatutok sa inyo kung paano agawin yung corona. Well, actually, pressure sa amin din importante, mga players magkaisa, magkaroon ng unity, and most importantly, discipline. Especially, ngayon may mga bagong players, nakikita namin ang pagkakaisa nila, mas maganda, mas tahimik, at buong-buo ang loob para manalo sa second season. I think kung di ako nagkakamali, ang runner-up Manila, right? Si Renato Rualos Jr., anong natutunan ng Maynila sa pagkatalo nyo sa final sa Taguig na kumbaga mag-a-adjust kayo ngayon para posibleng magtatangka kayo sa titulo na humulog po sa naaraang season? I think the beauty of the league, because of the format, at any given time, anyone can be tested. So, if anything, we're going to be perhaps more prepared, more ready, more disciplined in our approach, and hopefully we can go one step further this year and play the title on the league. Kaya Attorney Glenn Michael Nuestro, ang pinakamamahal nating lungsod Quezon, ano po bang gagawin ng Quezon City ngayon na para makuha nyo yung titulo na hindi nyo nakuha na naaraang season? So, una, kumuha kami ng mga players na tingin namin is makakatulong talaga sa team namin. Nagsisimula yan sa kapitan namin, si Geronimo, and then yung mga players na nagtanis na rin sa start.
namuha rin kami ng mga bagong players na si Edward din at hindi namin makakatulong sa amin. And hopefully, with their teamwork and kanila pag-isikap, makakabante naman kami. Sa bagong team, una, kamag-anak mo ba si Jonas Magbantay? Hindi. Secret. Hindi po. Pero dahil nga ikaw si JR Magbantay, anong inaasahan ng fans sa new team na Paranaque Kings? Well, technically, lahat ng players na meron kami ngayon sa team is that not part of season 1 ng SBA. One thing that actually, which is we're proud, is that these players are competing as well with the players with SBA season 1. So they're all on the same levels, and so one thing that actually which is catchy on our team is that we have the youngest player that we have, which is just 19 years old, and a student in De La Salle University, which is not here at the moment. Sa Makati Titans, Coach Alexander Reyes, anong mensahe niyo po sa mga ibang team owner? O mensahe niyo po sa fans sa pagpasok ng Makati Titans? Masasabi ko lang po sa mga team owners at sa mga fans na patuloy po tayong sumuporta ngayong SBA Season 2 para sa ating pambansang laro ngayon na maraming nahihilig at gusto matuto. Ito po ang SBA Season 2 ang inyong kaabangan at exciting sa ating panahon ngayon na ang billiard ay ating abangan at suportahan. Sa pagtatapos ng question ko kay Sir Jonathan Sanchez ng Negros, and I think Negros ang representation ng Visayas Mindanao, ano pong adjustment ng Negros ngayon? Ano team po? Negros. Well, first season it was a learning curve for our team. We were riddled with a lot of technicalities and everything. But the one that stands out was the synergy of the team. So we will continue to practice the same synergy, and we promise that Negros will be the Negros Pillars 2.0. So it's going to be exciting, and I hope everybody will be still supporting us. Thank you so much. Good evening. Itong isang tanong para sa lahat ng mga team owners. Nagre-represent kayo ng mga komunidad sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Meron